Isang mapagpalang araw naman po sa inyo lahat. Ngayong araw ay magluluto tayo ng inihaw na bangus at simple-simple lang yung ating mga sangkap dito kaya pwede rin siyang gawin at nasa bahay lang kayo. What's up guys? Mag-ihaw pala tayo ngayon ng guys. Bihaw tayo ngayon ng bangus guys. Kaya tara, samahan niyo ako, bibili tayo ng bangus. Malapit lang pala yung bilihan dito sa amin guys ng mga isda at saka mga fresh na isda, kaya yan, nagbabike talaga ako gamit ko si Sia. At pagdating ko nga guys ay nakapili na ako agad, yung hindi may gaanong kalaki yung pinili ko para isang ulaman lang. Isa lang bilhin natin guys. Marami palang isda dito guys na pagpipilian at saka mga fresh pa at saka may manok pa sa gilid kaya marami ka talagang pagpipilian. Ang gagandahan niya guys sa pagbili ko dito ng bangus dahil tatanungin ko nila kung anong luto yung gusto mo, kaya sinabi ko guys inihaw, kaya nilinisan na nila agad guys, hindi na ikaw yung maglilinis. Yan. At daming palang pusa sa gilid guys, nag-aantay na baka mahagisan sila ng lamang loob ng isda. Ayan sila, nakatingin pa nga sa akin yung isa. Pagkatapos ko ng linisan at mabayaran yung aking isda na binili ay kumuha na nga ako dito guys ng tanglad, kasi meron na kaming sangkap doon sa bahay and tanglad na lang yung wala. And importante kasi yung tanglad guys, pangpabango sa ating bangus guys. Di kompleto yung bangus guys kapag walang tanglad. At ayan na nga, pag uwi ko ng bahay ay nilinisan ko na kaagad. Nalinis na to guys, pero kukuhanan ko lang ng lalagyan ko na lang ng tubig kasi may dugo-dugo pa yan na konti. Pagkatapos kong linisan yung ating isda ay susunod ko naman yung ating mga sangkap. Importante na hugasan natin guys para iwas na sa mga dumi-dumi ganyan guys. Ganyan lang pala kaliliit yung slice ko sa kamatis guys, kasi makakainin natin yan kasi guys konti lang. Pero masarap yan guys pag nalagay na sa loob ng tiyan ng bangus. Yan. Same lang din guys sa sibuyas, konting slice lang rin at saka sa bawang. Ang bawang guys is pangpabango din yan ng guys at pampalasa. At tapos ng pag-slice nga guys ay ilalagay na natin yung lahat ng sangkap na in-slice natin. Pagkatapos natin ilagay yan guys ay huli natin yung tanglad kasi siya yung mag-iipit ng guys, iyan, ganyan iipit niya yung mga sangkap na hindi mahulog kapag nilagyan na natin sa apoy. Yan. Pagkatapos natin lagay yung tanglad guys ay lagyan na natin ng asin. Kunting asin lang guys, yung saktong-sakto lang, hindi yung maalat na pagkakaihaw. 5 minutes later. Gabi na nga guys nung inihaw ko siya dahil para mainit pa at bagong luto pala guys pag kinain na natin. Yan. Marami-rami yung apoy natin pero medyo nilayuan ko guys para hindi masunog agad yung ating inihaw na bangus. At ilang saglit pa nga guys ay may nakaamoy na pusa sa ating niluluto na bangus dahil bango talaga siya guys dahil sa tanglad na nilagay natin. Kaya bantay sarado yung guys, bantay sarado natin yung bangus na inihaw, baka kainin ng pusa. At dito na part guys ay hindi pa siya luto pero ganyan na yung itsura niya guys dahil hindi natin siya binabad talaga sa sa apoy kasi para saktong-sakto lang yung pagkaluto niya guys, hindi sunog ganyan At yan na nga guys, luto na yan, ganyan yung forma at kitang-kita niyo naman guys na wala na talagang dugo and ready na siya para kainin. 5 minutes later. Guys, nang pagkaluto ng ating bangus na inihaw ay nag-start na nga ako guys na mag-slice ng mga sangkap na gagamitin para sa ating sausawan. Yan. Siyempre masarap yan guys kapag may sili ganyan. Mas maraming bawang guys, mas masarap. Mas maraming bawang, mas maraming sibuyas, mas masarap guys. Yan, gusto ko rin guys na ihalo. Para sa akin guys, masarap na ihalo yung suka at saka yung toyo. Yan. Sarap kasi yan guys ihalo At yan na nga pala guys yung ulam namin ngayong gabi. And tara, kain po tayo sa mga mahilig sa inihaw dyan. Kain po tayo and yun lang po guys yung for today's video. And salamat po sa mga sumusuporta. Peace out.